Blessed Sunday, everyone! Amen! Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Pakibati nga po ang inyong mga katabi. Pakisabi, are you excited to praise the Lord? Hallelujah! Amen! Sige po. Excited na po ba talaga? Amen! Sige po, bago ang lahat, meron po tayong babasahin na ipinamahatid ng ating Panginoon sa umagang ito. Sige po, basahin po natin nasa awit 100 verse 1 and 4. Sabi po dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Hallelujah! Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen! Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord! We glorify your name, Jesus. Hallelujah! Oh, we worship your name, Lord. Hallelujah! We glorify you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this presence, oh God. Hallelujah! Glory to your Lord name, oh Lord Jesus. Oh, hallelujah. Amang banal sa pangalan ni Jesus sa umagang ito, kami nagpapakumbaba, nagpupuri, punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon, sa araw na ito ng may kagalakan, Panginoon. Hallelujah! Ang aming mga puso ay punong-puno, Panginoon, ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Salamat, Ama, sa buong isang linggong tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya't sa araw na ito, Panginoon, naririto kami upang purihin ka, pasalamatan ka, O Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah, Ama. Ipinagkakatiwala din po namin sa inyo ang aming gawain sa araw na ito. Lord, we want more of you, O God. We want to experience your presence, O Lord Jesus. Oh, magpakahayag ka, Panginoon. Hallelujah. We love you, Lord. We want to glorify your name. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Sa araw na ito, ang iyong banal na pangalan lamang ang aming itataas, Panginoon. Dahil, Lord, ang aming pagsamba at pagpupuri ay para sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan. Sa lahat ng aming mga gagawin, Lord, alam namin na ito ay makapagbibigay sa iyo ng kapurihan, maging mapangsamyo sa iyong banal na harapan sa araw na ito. Ama, maraming salamat sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Good morning, church. Amen. Truly the presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Amen. And truly today, it's not about us. Amen. It's about the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And we will continue to rejoice in the presence of the Lord because of who He is. Come on, church. Let's give the best clap of our praises to Jesus. Hallelujah. Let's lift up our voices and declare His goodness. Hallelujah. Come on, church. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's sing. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. We say, there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. We say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, lift up your voice, church. There's a joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your faith
and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Let's say, rejoice, we'll rejoice and be glad in it. Oh, hallelujah! Come on, let's continue to rejoice in the presence of the Lord. Always say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Let's declare, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Oh, say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Come on, lift up your voice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Thank you, Jesus. Truly, we are sustained not by our own strength, but by His grace. Hallelujah, for His grace carries us through every season. Come on. Thank you, Jesus. Great is your faithfulness, oh God. Hallelujah. You wrestle with the sinner's heart. Always say, you lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. Come on, let's declare. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Oh, declarehan nyo yan, kapatid, say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Come on and say, great is your love and justice, God. Oh, you use the weak to lead the strong. You use the weak to lead the strong. Come on, we declare. You lead us in the song of your salvation. Oh, and all your people sing along. Hallelujah. So remember your people,
enough. Come on, lift up your voice. Your grace is enough. Hallelujah. Your grace is enough for me. Oh, let's declare. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, His grace is enough. Come on. Your grace is enough. Heaven reaching down to earth. Your grace is enough for me. For me. Hallelujah. Oh, truly your grace is always enough for us, Jesus. Thank you, Lord, for me. Hallelujah. We thank you for your grace. We thank you for your love, Jesus. Hallelujah. All glory belongs to you. The honor belongs to you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Come on, church. Oh, patuloy nating purihin. Patuloy nating sambahin ang Diyos. Hallelujah. Ng buong puso, ng buong kaluluwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, salamat. Salamat, Panginoon. Oh, purihin ka. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, tunay nga karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin, Lord, sa spirito at katotohanan. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, come on, church. Come on, church. Patuloy tayong manahan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, tunay nga, Lord. Ika'y nararapat na papurihan. Ika'y nararapat, Lord God, na sambahin. Oh God, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Oh, purihin ka, oh Diyos. Come on, church. Let's honor Him. Hallelujah. Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. O, sing salamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo,
Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Patuloy namin itataas ang iyong ngalan. Come on, church, awitan mo ang Diyos. Kailanman hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Come on, church! Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Oh, come on. Sing kailanman. Kailanman hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Awitan mo ang Diyos, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. We sing nararapat, hallelujah! Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakila, magpakailanman. Rapat ka sa luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, nararapat ka sa itataas ang ngalan. Sige, hawitan mo ang Diyos. Hallelujah. Nararapat ka sa Jesus, ika'y dakilan, magpakailanman. Ako siya papuri, luwalhati at pagsamba. Sa taas ang ngalan mo, Ama. Come on, sing. Ang iyong nilikha'y luluhod, sa'yo itataas ang ngalan mo. Oh, bawat labing, puri, Jesus, dakila ka. Minsan pa, kapatid, ang iyong nilikha'y, oh, deklarahan mo yan, ay sa ngalan mo. Hallelujah. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Hallelujah. Oh, dakila ka, Panginoon. Ika'y dakila, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord. Hallelujah. Yes, so Jesus. Sige, takas natin ang pangalan ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship your name. We bless your name. We glorify your name. We exalt the name of Jesus in this place. We exalt the name of Jesus. Come on, church. Nararapat ika'y sambahin, Panginoon. Nararapat, Panginoon, ikaw ay pasalamatan. Nararapat, Panginoon, ibigay ang kaluwalhatian at karangalan sa iyo, Ama. Thank you, Jesus. We exalt your name. We bless your name, O God. Patuloy mong punuin, Panginoon, ang aming mga puso ng kauhawan ng iyong presensya. Kauhawan, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo. The kingdom of heaven is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mo at gagawin mo pa sa bawat isa sa amin. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah! In the kingdom of God, normal ang himala, normal ang pagpapala, normal ang kalakasan, normal ang kapayapaan. Hallelujah! Jesus, you are the living water, the overflowing river of life. I declare right now, God, ay patuloy na kumilos, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we raise our hands? Sige, taas natin yung ating mga kamay. Tanda ng ating pasasalamat. Tanda ng ating pagsamba sa Panginoon. Abba, Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. You know our hearts.
You know the desire of our hearts, oh God. Lord, fully, Lord, we entrust everything to you, oh God. Nothing is impossible to you, oh God. Lord, saturate this place with your power, with your anointing, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Maghari ka, manguna ka, Panginoon, sa lugar na to. Lord, patuloy namin ibinabalik ngayon ang lahat ng papuri na may pagsamba sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning. Good morning, church. Magandang umaga po sa lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Amen. Pakisabi sa katabi mo, mayapayabak kapatid. Amen. Are you ready po? Handa na po ba tayo para sa ating pangalawang worship sa Panginoon, ang ating mga ikaputhandog? Amen. Pwede ba nating basahin yung Proverbs? Kawikaan chapter 3, verse 9, NIV po yan. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. No po? So, ano sabi dito? Ino-honor daw natin ang Panginoon sa lahat ng ating pagpapalang nare-receive kay Lord. Sino nga po dito yung mga blessed? Pwede bang taas? Tayo lahat ay tumayo, lahat ng mga pinagpala. Mga anak ng Diyos na pinagpapala. Araw-araw, amen. Sige, taas natin yung mga kaloob na yan sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, patuloy po namin ibinabalik, Lord, ang ibinigay mo sa amin na ikasampung bahagi, Lord. Ito ay nararapat na para sa iyo, Panginoon. Tanda po ito ng aming pagmamahal. Tanda ito, Panginoon, ng mga miracles na ginagawa mo araw-araw sa mga buhay namin. Kaya nga po, Panginoon, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang mga blessing na to, ang mga offering na to, Panginoon, ay maging pagpapala po, Panginoon. Magamit, Panginoon, para sa expansion ng iyong kaharian. Gawin mo, Panginoon, Lord, na pagpapala ang aking buhay when it comes, Panginoon, sa aking pagbibigay. Even, Lord, sa mga salita mo na maihahayag, cover us with your mighty blood, O God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob kay Lord. Amen po. So bago po tayo darako sa salita ng Panginoon, amen. So announcement po, lahat po ng pillars and couples and singles po, after the service po, may meeting po tayo for our next fellowship po with ang inyong pong imimit nyo po si Sister Nelda Espino. Amen. So, ayun po, mamaya po yan, after the service po, mahalaga po yung ating pag-uusapan mamaya, amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa asawa mo, malakwang katane. Amen. Maiwan po tayo, imimit po kayo ni Sister Nelda. By the way, tayo ka nga, Sister Nelda, yan, yung ating kapatid, yan. Thank you, Lord. Pwede ba natin palakpak yan? Palakpakan si Lord, amen, sa buhay po ng ating kapatid, amen? Sige po, tuloy-tuloy na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen. So, ito po ay natapik ko na
amen, sa midweek service. But katulad nga po, no, nung nasabi ko from the last na ako po ay tumayo, na may expand po uli, no po, dahil napakaganda po ng salita ng Diyos, ang patuloy, no, na nire-reveal po ng Panginoon na mensahe. Amen. Alam niyo po, every time sa lahat po ng mga pastor po ninyo na nandito ngayon, amen. So naniniwala po ako na every time na kami po ay nag-share po ng salita ng Diyos, ito po ay hindi galing lamang sa amin, amen. Yan po ay nanggagaling po sa Panginoon. Amen. Kaya nga po ang nangyayari, amen, isang mensahe pero ilan po yung ulo ng bawat isa sa atin dito. Amen. Isang mensahe, pero united ang bawat isa sa amin, sa atin, no? When it comes, no, sa spirito na ibinibigay ng Panginoon. Amen. Now po, no, gusto ko pong talakayin muli itong mensahe na to at nawa po, no po, na sa mensaheng ito, mas lalo pa po tayong paapuyin ng Panginoon. Amen po ba? Now, ang title po ng ating pag-aaralan, The Overflowing River of Life. Amen. The Bible often use water symbolizing our faith, no? So, ang water daw po ay na-mention po for how many times, no po, especially in the book of John. No po, ilang beses po na-mention yan in the New Testament. Amen, especially sa 1 John and the 2 John. No po, ng New Testament, ilang beses po, no po, na talagang na-mention about water. At ang sabi dito, ang tubig daw po ay sumisimbolo ng ating pananampalataya. Sino po ngayon yung may pananampalataya dito? At sabi dito, kung ito daw po ay simbolo ng ating pananampalataya at ng ating kaligtasan, sino po dito yung naligtas na? Amen. So malinaw po yan. At ang sabi dito, no, ano pa? Yung nakakaranas po ng presensya ng Diyos. Amen. Ano pa? Yung nakakaranas ng provision ng Diyos na hindi ka karapat dahil pero pinoprovide ng Lord yung lahat ng pangangailangan natin. Amen po ba? Water is essential, especially now. Naniniwala po ba kayo na ang tubig ay mahalaga sa panahon na to? Yes, because ang season na to ay season po ng tag-init. Wala nang ibang masarap na inuman kundi tubig na malamig. Tapos magkanta ang video, okay na? No po. So wala nang ibang masarap na inumin sa panahon na to kundi tubig. Pag pumunta ka sa doktor at magpapacheck up ka, sasabihin ng doktor, inom ka ng maraming tubig. Ilang basong tubig na kailangan natin inumin a day? 6 to 8, nakaka 6 to 8 po ba tayo? Maliban pa po doon sa mga juices na iniinom natin. It means water is essential in our physical body. Kailangan po yan. And sabi dito, when it comes sa physical body, kailangan natin tubig. So ganun din po sa ating spiritual. Amen? To our physical living, kailangan ng tubig. Sa ating spiritual, no, we need Jesus in our life. Jesus is the essential of our life. Paina na kumpay na. Na po? Si Jesus ay mahalaga sa bawat isa sa atin, lalo na po sa panahon na to. Sino po yung naniniwala dito na mahalaga si Jesus? Amen. Jesus is also as an essential, no, when it comes in our spiritual living. Pag sinabing spiritual living, kung paano ka nabubuhay sa iyong pisikal, nagpaplano, gawin ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin according sa plano ng Diyos. So ganun din po dapat na tayo ay nagpaplano when it comes in our spiritual. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Our passage describes the water. Water is, sabi dito, as a renewal of our faith. It will renew our faith and encourage your heart to trust in God's provisions. Amen. So kailangan po pala natin si Jesus. Bakit? Dahil nga po, para po mas lalong maibsan, no po, yung ating kauhawan sa mga nangyayari po sa ating paligid. Ma-renew yung ating pananampalataya at tayo po mismo ma-encourage po itong puso na hapong-hapo na talagang minsan napapagod. Amen? Nandyan po ba tayo? At sabi dito, upang lubusan natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, alam ko po bawat isa, may mga dalahin, no? Bago pa po kayo pumunta dito, may kanya-kanya tayong karga. Sabi natin, kargado tayo. Amen? Ngayon, nasa sa atin po, ano-ano ba yung mga karga natin? Pagpunta natin dito.
No, karga ba tayo ng emptiness? Karga ba tayo ng lahat ng mga Judith? Karga ba tayo ng mga problema, ang mga suliranin ng mga giant sa mga buhay natin? Ito yung pinapaabot ng Panginoon. No? Kailangan mo si Jesus. In Hebrews chapter 10:22, no po, kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ako. Sa Hebrews chapter 10:22, English po yung aking babasahin. Ayan, sige po. Ang sabi po dito, let us draw near to God. Amen. And ang sabi dito, with sincere heart. Tayo daw po ay lumapit sa Diyos na may kaseryosohan. Seryoso po ba tayo? Let us draw near to God with sincere heart and with full assurance that faith brings. Having our heart spring to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. So basahin po natin sa Tagalog, kung meron po kung Tagalog po yan. Ang sabi po dyan, no po, sa 10:22, para po mas lubusan natin maintindihan lahat po ng ating mga senior na nandito. Para sa inyo po yung Tagalog. Amen. 10:22, ang sabi dito, no po, okay. Kaya't lumapit tayo sa Diyos. Kanino po tayo lumapit? Hindi po tayo lalapit kung kanino. Kanino po tayo dapat lumapit kung may pinagdadaanan? Sa Panginoon, sa Diyos. Amen po ba? And then, ang sabi dito, lumapit kayo sa Diyos ng may tapat na kalooban. With a sincere heart. Amen. At matibay na pananalig sa Kanya. Tapat daw tayong lumapit ayon sa Kanyang kalooban. Sabi dito, at matibay. Matatag. Ano pa yung ibang pwede natin sabihin? Matibay, matatag, no po, ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi. Conscience in English. Diba? Ayun. Sabi dito, lumapit kayong may malinis na budhi. O pwede din lumapit kayo ng may malinis na puso. If you have Jesus in your life, the water of life comes sa kaloob-looban ng ating mga puso. Kaya nga po, kung ano po yung dala-dala natin, if we carry Jesus in our lives, so yan lang po yung magmamanifest outward. Nandyan po ba tayo? Sapagkat, sabi, nilinis na ang ating mga puso at hinugasan. Nilinis na ba yung ating mga puso? Kasi ang sabi kanina, the water symbolize your faith. Amen, your salvation. Ibig sabihin, ligtas na ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapatid, kayo daw po ay nalinis na. Amen. Nilinis na ang ating mga puso at hinugasan. Eto pa, hindi lang basta paghuhugas. No, ang sabi dito, hinugasan na ng dalisay. Wow. Na-purified. Hindi lang basta-basta water, na-purified. By water. Yung lahat ng mga bakterya ay tinanggal. Sino pa po yung kumukuha ng tubig ngayon doon sa mga faucet natin? Actually, wala na. Because sa panahon natin ito, punong-puno ng bakterya po, no po, yung tubig. Parang ganun siya. Naka-pie water tayo. Ibig sabihin ng pie water, na-purified yung tubig na iniinom natin. No? Bakit? Yung mga bakterya, amen, nawala na. Yung ating mga kasalanan, if you truly, Jesus, you accept Jesus in your life, hallelujah, na-purified ka, may pea water ka. Hindi basta-basta tubig, no? Yung nananahan sa'yo, yung nag-o-overflow sa'yo. Amen. Nandyan po ba tayo? Hallelujah. At ang sabi dito, dalisay na ang tubig ang ating mga katawan. Isipin mo, umiinom ka ng tubig at yung tubig na iniinom mo ay dalisay.
galing sa bundok, pure water. Wow. Kaya tayo, blessed tayo kasi meron tayong Mount Arayat. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, water in the Bible has dual meanings. May dalawa po, sa Biblia po, meron pong kahulugan, no? Ang tubig, ang sabi dito. Nabanggit po yan, it is a blessing or a curse. And comforting provision and judgment. Kung mapapansin po ninyo, sa tubig po, kung mababasa po ninyo in New and Old Testament, no po, merong curse, may judgment, at merong pagpapala. Naalala po nyo si Agar, nung po siya ay iniwan, no, bagamat sabi doon, di po ba nagkasala siya kay Sarah? Tinanggap ni Sarah na sila ay magkakaanak, tama po ba? Ngayon, ang nangyari na naging boast, no po, na nagkaroon ng pride because alam mo yon na siya ay nagdalang tao samantalang itong original na asawa ay hindi nabubuntis. Ngayon, ang nangyari, to make the story short, siya po ay umalis dahil hindi na po nakaya, no po, yung pressure. Noong po siya ay dinala ng Diyos, siya po ay nasa wilderness na po siya. Amen. Ang sabi ng Bible, nag-provide ng Panginoon ng tubig na kanyang iinumin. Amen po ba? There's a blessing, amen, in the water. But, meron din pong curse or judgment in Genesis chapter 6, the life of Noah. Dahil ang sabi ng Bible, dahil sa sobrang kasamaan na ng tao, anong sabi niya? No? Kailangan nang i-judge ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng tubig. Now, ang sabi ng Bible, no po, nagkaroon ng judgment, no po. Nung po, sabi doon, no, merong isang matuwid na tao na nakitaan ng Diyos, yun po ay si Noah. Kaya magpasalamat tamo, ating Bible character kay Noah, kang Noah. Kung hindi dahil kay Noah, wala na po tayo ngayon dito. Amen po ba? At makikita po natin dyan, no po, flood, no po, it means crisis po, naranasan po ng sangkatauhan. At ang sabi ng Bible, 8 tao lang po, ang mag-asawang si Noah, tsaka yung asawa niya, yung 3 anak, at tsaka yung 3 manugang. Yun lang po, no po, tao, 8 tao lang po ang naisama po doon sa ark. The rest is all animals. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, potang muli kayo, karinyo niya mo po ituloy. Yan po. Ang halimbawa natin dyan, the life of Agar and the Israelites in the wilderness. Amen. Nung naalala nyo po, nung sila ay nakalabas na sa Ehipto, no po, kasama ni Moses, ang sabi ng Bible, kapag mainit, gumagawa ng paraan ng Panginoon. Amen. Upang sila ay limliman. Ano po sa Tagalog ang limliman? No po, sila po ay tinatago ng Diyos, no po, doon sa sikat ng araw. Wow. Kapag naman sobrang lamig, amen, gumagawa din ng pamamaraan ang Diyos. Amen. The provision of God. Amen. Nandyan po ba tayo? Throughout the Bible, sa kabuuan po ng Biblia, no po, the water, sabi dito, throughout the Bible, some characters are finding transformation and salvation. No po? So makikita po natin yan sa kabuuan po from Old Testament to New Testament. Makikita po natin doon, no po, yung mga lingkod ng Diyos na talagang sila ay makasalanan and then the Lord turned them. No, na-transform po ang kanilang mga buhay. So, alam niyo po kung sino-sino yung mga yan from Old Testament even in the New Testament. Ang halimbawa po natin dyan nung si Haring David ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Bible, siya po ay nakapatay. Siya po ay, ano po? Apo, lahat ng adulterer, murderer, kaya sabi ko lahat ng may sa dulo. Amen. But, no, ang sabi ng Bible, isa siya sa malapit sa puso ng Diyos. Pero nakuha pa rin po niyang magkasala. But still, ang Diyos ay tapat, katulad nung inawit natin kanina. Still tapat ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. When a person, no po, kung ang bawat isa sa atin na nagkasala at tuluyang lumapit, nag-repent, nag-confess sa harapan ng Diyos, no, tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Amen po ba? But, ang sabi doon, no po, nung si David po ay humingi ng tawad sa Panginoon, lahat po nang nawala sa kanya, na-restore po, ibinalik muli ng Diyos sa kanya. Same, no po,
Sino pa rin po yung ating ihahalimbawa dyan? No po, na-transform ang kanyang buhay, si Pablo. Siya po ay persecution, naghahanap ng mga Kristiyano, inahanting si Tita Son para patayin. Dahil nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. But dahil nga po, na-encounter niya ang Panginoon, nabulag siya ng isang araw, ng ilang araw. No po, dahil lang po doon sa gustong mangyari ng Panginoon, no, doon sa purpose niya para sa kanya. Amen. Kaya nga po, kung titingnan niyo, hindi siya kasama sa 12 disciples, pero hinigatan niya yung 12 disciples. The rest of the Old Testament, the New Testament, siya po ang nagsulat. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, no? Throughout the Bible, some characters are finding transformation and salvation. It is a life-giving. Ang buhay po natin, ang sabi po, ni si Pablo po ay naghahanap ng mga mape-persecute niya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, naging life-giver siya. Pag sinabing life-giver sa pamamagitan ng buhay mo ay nagiging pagpapala at sila'y dinadala mo. Ipinapakilala mo ang Panginoon sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, life-giver tayo. Hindi po tayo yung magiging pamamaraan, no po, upang mas lalo po na ang tao ay lumayo sa presensya ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, life-giver ako. Amen po ba? Now, ang sabi dito, it is a life-giving from God. Nanggaling ang lahat ng yan. Kaya tandaan po natin, kaya ka nagiging mabait, hindi dahil may pagpapala ka. Hindi ka nagiging mabait dahil komportable yung sitwasyon mo. Amen. Para sa akin, ang pagiging mabait ay ang sentro, kaya ka nagiging mabait o kaya ka nabago dahil sa Panginoon. Kasi kung sa ganang sarili mo lang na hindi mo makakayang lahat. Pwede kang magbago today. Amen. Pero if wala si Christ sa'yo, napakahirap pong baguhin ang ating mga sarili. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Sabi dito, ang dalisay na tubig na nasa ating katahuhan na dumadaloy, yan po yung way. No po? Kaya tayo po ay nababago sa pamamagitan po ni Jesus. Amen. Sino po dito yung tinanggap si Jesus? Kaya nga sabi ng Bible, the only way of your salvation is not sa mabubuting gawa. Hindi sa mga papasok ka dito, pumasok ka sa the only way of your salvation is only Jesus. Kaya sabi ng salita ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, the water is the image and mirror. Wow. Kaya nga diba ang sabi, kung si Jesus ay nasa sa atin, the living water ay nasa sa atin, yung imahen at reflection po ng tubig ay nakikita sa atin. Di po ba kapag tayo ay nagsiswimming tapos yung water hindi pa gumagalaw. Tapos pag tumingin ka, di ba nare-reflect, nakikita mo yung imahen mo. So meaning po, if the water is the image and mirror, no po, ng bawat isa sa atin, so kailangan po, nagre-reflect po talaga. Kung si Jesus po, the water is symbolize Jesus in our life, so meaning nagre-reflect. Amen. Nandyan po ba tayo? It means, sumasalamin po ang ating Panginoon sa mga buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po pag sinabing, born again ka, yes. Kumpiyansa ako. Born again Christian ka, yes po. Tapos ito pa, paano ka na born again? Paano nga ba? No? Kailangan alam po natin, paano ka na born again? I received the Lord. I received Jesus. Hindi lang basta nireceive ko siya bilang para ako ay maligtas. Ako'y naniwala na siya ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Amen. Mga basic lang po yan, ha? Ang sabi po dito, the water is the image and mirror on how to live and work in our lives. In the New Testament, one of the rituals of every believer is symbolically submerged to emerge a new life in Christ. So sa isang Kristiyano po, amen,
If truly you accept the Lord as Lord and Savior ng buhay mo, matik yan, kapatid, the Holy Spirit, you baptized already of the Holy Spirit. And now, if the Holy Spirit is nasa sa'yo, ang Holy Spirit po ang siyang nangungusap sa atin to do. No? Yung mga bagay-bagay na hindi na dapat nating gawin at yung mga bagay-bagay na dapat po nating gawin. Kasi po si Jesus literally, sa pagiging tao, wala na po siya dito. Pero ang sabi ng Book of Acts, sa Matthew chapter 28, meron siyang iniwan na makakatuwang at makakasama po natin. Sino po yan? The Holy Spirit. Kaya nga po, if the Holy Spirit, when we accept the Lord, na nasa ating mga buhay na, matik po yan. The Holy Spirit is already there. We already baptized in the Holy Spirit. Nandyan po ba tayo? Ito po ay konsepto po ng isang believers. Pag sinabing konsepto, ibig sabihin sa isang tao, kung habit mo na yung kumakain na umaga, tanghali, hapon, di po ba? Yan na po yung nakasanayan natin. Sa ating pong konsepto bilang believers kay Christ, kailangan po the Holy Spirit we already baptized of the Holy Spirit kung talagang tinanggap natin ang Panginoon. Kaya nga po kung mapapansin nyo, may umiiyak, may tumatawa. Amen. Why? Because of the fire of the Holy Spirit na nasa sa kanila. Now, ano pa yung isang rituals na ginagawa ng isang believers, isang konsepto, no? Nung isang believers, you baptize in water. Nandyan po ba tayo? Lahat ng mga nabaptize. Amen? So, ito po yung isang konsepto o essential na mahalaga po ito sa isang believers. Why? Because Jesus Himself, when Jesus, before His public ministry, bago po siya naglingkod, bago po siya nag-ministry, amen, siya po ay nagpabaptize kay John the Baptist sa tubig. And after that, the Holy Spirit came through a dove. Nakakita niyo po yan? Sa pamamagitan, pabumabaw ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang kalapati. That's the Holy Spirit. Yan po ay kailangan po ay kaganapan po sa lahat ng mga Kristiyano. Ngayon, sino po yung mga Kristiyano dito? Ang sabi dito, merong na water baptized in tubig. Amen? Ano pa ang sabi dito? At sa tubig din po. Amen? Makikita po natin, meron din pinagaling yung ketongin na sinaaman. Balam yata, dito saan may mamasang Bible. Niya po? Sino pa? Even God incarnate. Pag sinabing incarnate, ang Diyos po ay nagkatawang tao. Sa pamamagitan po ni Jesus. Even God incarnate, Jesus as a human, and Jesus as a Son of God, was baptized by John in Jordan River to fulfill all righteousness. Kaya naging matuwid ka. Dahil dun sa kaganapan na ginawa ng Panginoon. Ngayon, pag tinanong ko kayo, matuwid ka ba? Ako makasagot. Sino po yung mga righteous dito? Pastor Hali. Amen. Tayo po ay naging matuwid, hindi ganang sa sarili natin. Kaya tayo po naging matuwid, kaya tayo ay nakakaharap pa rin sa pedestal ng Diyos because sa ating Panginoon. Siya po ang namamagitan, si Jesus ang namamagitan sa tao, sa Diyos. Every time na sinasabi ng kaaway sa iyo, simba-simba ka pa mo, yan naman. Lagi nang sasabihan Jesus, mag-intercede Jesus, King. The Father, bayaran ko na yan yung kasalanan. Dahil kendaya ko. Niya po, atsyuta mo po buwan. Pero naman, yun naman, abusuan naman yung biyaya na ni. Huwag nyo naman abusuin yung biyaya ni Lord. Dahil si Lord mapagpatawad araw-araw naman. John chapter 8. Nahulihan yung babae. Amen? Ang sabi niya, binabato siya. Binabato siya ng mga bato. Sabi ni Jesus, nakita ni Jesus yon. Ano sabi ni Jesus? Yung walang kasalanan na unang bumato. Amen? Nag-alisan yung mga tao kasi alam nila na bawat isa sa atin, ay nagkakamali pa rin. But naman, sabi natin, but naman, may but naman pa, no? Sabi ni Jesus, hindi po natatapos doon.
Sumulat ang ating Panginoon sa lupa at sinabi niya doon sa babae, go. Your sin no more. Ibig sabihin, humayo ka at huwag nang magkasala. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, He is a God of full of forgiveness. Nagpapatawad po ang Panginoon. Pero, alam mo yon, kung talagang ikaw, mahal mo ang Panginoon, di po ba sa atin, kapag mahal natin yung mga asawa natin, we do everything for them? Bakit ang mga lalaki nagtatrabaho yan? Pero, pagdating ng linggo o 15:30, ba't binibigay kay commander? Ina. Panay ang welding ni Sir Archie ka rin. Yan, tutuloy ang pawas. Tumutulo yung pawis. Yung pawis. Tapos pagka 15:30, ba't kailangan mo i-surrender yung sahod mo kay misis? You surrender everything to your wife. No po. Wala ka nang minsan ititira sa pocket mo kasi alam mo kung saan mapupunta yung sahod. Bakit? Hindi dahil basta may mong asa. No, hindi yun. Kasi kaluguran mo. At balo mo, iting role mo bilang asawa kayo. Amen. Makanya mo rin po yung Lord. If kaluguran tayo, if we love the Lord, yung mga bagay na ayaw ni Lord, hindi natin gagawin. Simple. Sabi ko nga, basic eh. No po, kung ano yung ayaw ni Lord, di wag natin gawin. Kung ano yung gusto nang ipagawa ni Lord, yun yung gawin natin. For example, binigay ni Sir Archie yung sahod. No, o si Sir Jan, binigay kay Sister Nelda. Tapos 1 week pa lang, wala na. Alam mo, doon nagmumula yung ano. Nung ako bisang manakit, wag ayaw yung merong Armalite sa bahay. Diba? Anong pakiramdam nung nagsakripisyo? Nakukuha po, inahalimbawa ko lang para maintindihan po natin. Ganon din po sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na maging kagaya natin siya. Nagiging kagaya ba natin siya? Kaya kapag hindi natin siya nagiging kagaya, amen, munang-munang kikyak, unang-unang umiiyak, nagdurugo ang puso, ay ang Panginoon. Alam nyo bakit? Kasi ayaw ka nga niyang mapariwara, ayaw ka niyang mapahamak. Nandyan po ba tayo? Makikita po, righteousness. Kaya ka naging righteous sa pamamagitan ng Panginoon. Matthew chapter 3. Water is both death and life. Both execution and resurrection. Di po ba? Sabi dito, ang tubig daw po, ang sabi dito ay may namatay at merong muling nabuhay. Sino po ba yung namatay? Si Jesus at muling nabuhay. Makikita natin yan in John chapter 11 verse 25. Ang sabi dito, no po, may kamatayan at muling pagkabuhay na muli. No po, nung namatay ang Panginoon, kasama tayong namatay. Ang alin po sa pagiging makasalanan natin. Kaya na-born again. Naisilang na muli. Yung dating cherry, wala na. Pastor Ratso ka nga eh. Yung dating ako na makasalanan. Amen? Wala na yon. Nandyan po ba tayo? Amen. Nung namatay ang Panginoon, lahat ng kasalanan natin, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, dala-dala ng Panginoon yan. Dala-dala niyang namatay. At nang siya ay muling nabuhay, ibig sabihin, muli kang nabuhay in a new person. Totoo po ba tayong new person? Amen? Amen po ba? Pag sinabing new person, yung dating ikaw, ano ba yung dating ikaw? Itang, hallelujah. Ako po, nung hindi po ako born again, grabe po ako magmura. Titingnan mo lang ako. No po. Pero praise God. Amen. Dahil nga po, nabago na tayo ng Panginoon, kaya nga po, natanggal ang lahat. Amen po ba? Now, meron po sinasabi ditong submerged. Ano ba ibig sabihin ng submerged? Submerged, ibig sabihin nalubog. Yung mga na-water baptized. Amen? Nalubog po yan. At alam niyo po yan, isa sa mga
ano po yan? Rituals at holy sa isang event ng church. Amen? To identify our faith to the Lord. Hindi ko po alam kung ano yung na-experience nyo nung kayo ay na-water baptized. There's something. Amen? At pag sinabi namang emerge, lumabas na. Lumalabas na kung sino ikaw sa harapan ng Panginoon. Your true identity in Christ now. Kaya nga po, if ever man, na born again, ibig sabihin walang transformation. Paano po na born again yun? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Ang sabi dito, list of passage in the Bible about water. The image of water, the reflection and buildings, understanding of how the image of water functions in our life. Amen. In Genesis chapter 1, 20 to 23, ang sabi doon, nakikita natin dyan, they have rules. Pag sinabing rules, yung pong nabigkas ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay nagkaroon. Sabi ng Bible, magkaroon ng isda sa tubig. Hindi niya sinabing magkaroon ng lupa, magkaroon ng isda sa lupa. Tinitingnan ko lang kayo baka mag-amen kayo dyan. Ang sabi doon, klaro po yun. Lahat ng sinabi ng Panginoon from the beginning, nangyari po because of the word na binigkas niya. Kaya nga ang sabi doon, let them, kung babasin nyo, let them, magkaroon. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang deklarasyon. Amen po ba? We have, sabi dito, the rules na kinumad ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Genesis chapter 6, the story about the flood, the crisis na na-encounter ng mga tao sa panahon po ni Noah. Ang sabi ng Bible, maliban kina Noah ay walang naligtas. Amen. Kung sino lang po sinabi ni Jesus, ang papasok lamang sa arko ay yung pamilya at yung mga affairs ng animals. Kaya nga po, ang sabi ng mga tao, nung lubog na pagbagpun mo. And sabi ng Lord, pasok kayo magpapamilya, lahat ng mga uri ng hayop, pasok. Then after that, close. Amen. Bawat isa po sa atin, meron tayong mga personal na ark to build as Christian. Kung paano nag-build si Noah ng sarili niyang arko na instruction ng bawat isa po sa atin, alam ko may instruction si Lord. Pakinggan lang po niyo yung tinig niya. Hindi po natin kayang baguhin ang mga sarili natin. Kaya po ba natin baguhin? Hindi po natin kaya. But, sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu, tulong ng Panginoon, amen, truly po, mababago po talaga ang buhay natin. Nandyan po ba tayo? Exodus chapter 2, Moses is saved in ark on the river. Kaya nga yung pangalan niya, is name, ibig po sabihin, drawn from the water. Basahin nyo na lang po yan. In 2 Kings chapter 5, 1 to 19, Naaman, pinagaling si Naaman doon sa kanyang ketong, doon sa Jordan River. Ezekiel chapter 47, the river of life flowing from the temple. Amen. Kaya nga po, pagpasok po natin dito, amen, nakaset na, naka-mindset na tayo. Di ba sa bahay pa lang tayo, linggo pa lang, sabado pa lang ng gabi, naka-display na yung isusuot natin. Are you excited? Nakaplansya na yung damit po kasi sasamba ka kinabukasan. Sino po yung gano'n? Parang ako lang po yung gano'n. Gusto ko yung sinabi ni Ate Rose, sabi niya, huwag mo sabihin na mag-church tayo. Sabihin mo, gising na, tayo ay pupunta sa church. Wow. By the way, yan po yung mga pamilya, nandyan po si nanay. Glory to God. Amen. Isang pamilya, sabi ko sa kanya, dami mo ng bonus kay Lord, dami mo ng reward. Kasi bit-bit niya yung buong pamilya niya. By the way, pati asawa pala niya, Kristiyano. Ha? Wow. Sabi natin, wow. O sabihin mo sa katabi mo, paano naman tayo? Kala nyo natatapos na ako doon. Paano naman tayo? Nandyan po ba tayo? Sabi po dito, the water element's role in spiritual growth. Ano po ba yung role
no po, ng tubig para sa ating ikalalago when it comes in spiritual. Sabi po dito, water purifies, heals, and transforms. Malinaw po yan. Our thirst naturally draw us to its light, supporting power, and its energy suits our soul as rain. Mist, ocean waves, or river of song. So, ibig po sabihin, kung daw po yung tubig, no po, ay talagang, ang sabi dito ay nasa sa atin na, ang sabi dito, para siyang, sabi niya, na ulan na pumapatak non-stop, na dumaladoy doon sa may alulod. Doon sa gutter, amen. Di ba yung gutter, pag punong-puno, nag-overflow, kulang na lang, bumagsak siya. So if the water is Jesus, so kailangan, yun po ang pumupuno po sa atin. Kaya nga po, pag puno ka, amen, so wala nang emptiness. Puno ka, hindi dahil doon sa mga pinagdadaanan mo. Amen. Kung minsan po kasi kaya tayo ay napuprostrate sa isang bagay kasi punong-puno tayo. We absorb everything. Nasasaksak na ng kaaway. Sinasaksak ng kaaway sa kaisipan natin. Kaya ang nangyayari, yun po yung lumalabas. If truly Jesus, nasa sa atin na po, amen, so kung ano lang po yung nasa sa atin, yun po kasi yung lalabas. Amen po, yun po yung mag-o-overflow sa atin, amen? Nandyan po ba tayo? Ngayon, kung si Jesus ay nasa sa atin lang, so ibig sabihin, wala nang, di ba, wala nang emptiness. Kumbaga, hindi ka na matutokso na yung gawin yung isang bagay dahil alam mo nandiyan si Jesus. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, totoo po, ang pagiging Kristiyano po ay hindi madali. Kasi kung kailan ka lumalapit sa Panginoon, doon ka naman aatakihin ng kaaway. Kung kailan ka naglilingkod sa Panginoon ng tama, naglilingkod mightily, yun naman, kabaligtaran, no? Di talagang nararanasan natin. Kaya nga, di ba, may testing. Ang pagiging Kristiyano ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay komportable ka. Susubukan ka ng pagkakataon. Susubukan ka ng sitwasyon. Paano ka kakapit sa pangako ng Panginoon? Paano ka kakapit ng may pananampalataya at paniniwala sa Diyos? Nandyan po ba tayo? Di po ako galit, nagpapaliwanag lang. Amen po ba? Because if si Jesus, ang siyang dumadaloy sa atin, so ibig sabihin, wala nang nauuhaw. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanyang salita, di ba? Ang lahat ng mga nauuhaw sa nauuhaw na iinom sa aking tubig ay hindi na muling mauuhaw, ang sabi ng Panginoon. Nandyan po ba tayo? John chapter 4:14, nandyan yan, basahin natin. Ulitin ko para sa mga senior, Tagalog. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. O sabi mo sa katabi mo, Jesus mo sapat ni. Amen? Hindi ang kaibigan o asawa mo ang sasapat sa'yo. Asawa mo magkakamali, kaibigan mo magkakamali, anak mo magkakamali, nanay mo magkakamali. Pero si Jesus, ngunit ang sino mong uminom ng tubig na ibinigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Amen? Kung at yun ay Jesus kaya katamo, so meaning, ala ng dahilan. Ne po, pare tamo, magkamali tamo po. Alam nyo yon? Nagkamali ka dito, tapos aayusin ni Lord John, tapos bagawa ka na naman ng iba na naman. Mapapagalyarugin gino. Imagine that. May kasala, ka pa nga yari, ka pa nga. Pa yari, ginawa na ka na namang meto. Hanapin Pastor Jing. Alayang giway Lord, kaya ano yung magayos. Kaya ang nangyayari po, nagiging empty tayo. Hindi napangyayari po yung layunin at purpose ng Panginoon. Kumbaga, manaantala. Kaya nga totoo yung sinasabi ng Bible, may nauunang nauhuli, may nauhuling nauuna. Hindi po sa tagal ng pagiging Kristiyano natin. Meron pong bago pa lang sa Panginoon pero tuloy-tuloy. Sabi nga, no turning back. I have decided to follow Jesus no matter what. Amen. Sabihin mo, I have decided to follow Him. Amen.
talagang diyan ka na akong atlong. Diyan ka na akong adwang supporter. Ayan po, pabore niyo po tayo kayo. Amen. Ano pa dito? Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis. Nakakita na po ba kayo ng falls? Pag ang falls ang bumabagsak, naka-maintain lang ba? Hindi. Ang falls po bumabagsak sa baba. At pag dumaloy yan, sa ibaba. Amen? Nandyan po ba tayo? Ganun po si Lord. Amen. Kung si Jesus nasa sa atin na the water is symbolize Jesus, yan po ay dumadaloy po sa ating katauhan. Amen po ba? So, ala na pong dahilan. Ne po, para mapanghinaan tayo ng loob. Wala na pong dahilan para tayo ay magkasala. Wala na pong dahilan, blah, 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 blah. Why? Because Jesus inside us. Amen po ba? Sabi dito, in nature, water flows to low places. Ang ano po, ang batis or ang pores po ay bumabagsak sa baba. At dadaloy po yan in low places, sa pinakamababang lugar. Nandyan po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga sabi ni Jesus, no, ako sabi niya para akong ulan na walang tigil. Amen. Kaya kapag meron kang pinagdadaan, Lord, thank you. Alam ko, pagsubok lang ito. Alam ko, may purpose ka. Kapag tunay kang Kristiyano, no question kay Lord. Lord, bakit? Bakit? Lord, bakit? 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 Tapos, sinuot ni Lord yung problema sa susunod, Lord, bakit? Kaya pag nakita ka ni Lord, ay, ninay nga na ako. Bakit? Bakit? Pwede tayo naman ba yun? Na? Putang, ay, Nina, eto na yung anak ko. No, nung isang buwan, punong-puno ng katanungan. Ngayon, wow, eto na siya. Lord, kung ano yung kalooban mo. Wow. Confidence na ka, kumpiyansa ka na. Amen. Amen po ba? Kapag ang tukso ay lumalapit, oy! Amen. Lord! Lord! Kaya ako mo. Amen. Ay, nuko, hallelujah. Dakaya po paralang gagawa ni Satanas ngayon yung panahon na ini. Eta mo po padaig. Amen? Labanan tayo. You are powerful than Satan. Amen? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Ang sabi po dito, water is used. Ay, pwede bang basahin natin yung 7:38, John 7:38? Nakalimutan ko. Sabi dito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw, sabi ni Jesus, ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, lahat ng mga sumasampalataya dito, at lahat ng mga nauuhaw ay uminom po, daw po, sabi ni Jesus. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kautusan, mula sa kanyang puso ay dadaloy. Wow. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Hindi uhaw, buhay. Naintindihan po ba natin yung verse na yan? Sino po ba dito yung sinasabing sumasampalataya? Sino po yon? Kalbitan mo yung siping mo, sabihan mo, ikatayta. Amen. Water is used over the Bible to refer to God and God's ability to refresh. Di ba, Pache? Dumating ka sa bahay, kunwari, si Sir Brexter galing sa labas,
kasi yung trabaho niya outside. Tapos, di ba, darating sa bahay, love, honey bunch. Oh, honey bunch. Fresh. Honey bunch. Pwede bang pengi akong tubig? Yung malamig na malamig. Amen? Pag binigyan ni honey bunch, at nainom niya yon, baka, sabi ni Ma'am Shi, baka mahalikan niya yung kanyang wife. Si Papsi parang nakikita ko. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, nare-refresh po tayo. No? Nung kung meron tayong Christ sa puso natin, na-refresh even lahat ng dumadaloy. Kung may ugat tayong dumadaloy, ganun din po, no? Si Lord. Hindi lang po sa physical si Lord eh. Sabi ni Lord, eternal, forever. Di ka niya iiwan. Yung kaibigan mo, pwede kang iwan yan. Lalo na nung pagkailangan iwa. Amen? Nandyan po ba tayo? Pero si Lord, kahit ilang beses kang madapa, sasabihin ni Lord sa'yo, tayo, bangon! Amen. Nandyan po ba tayo? Lapit na po ako matapos. Now, ang sabi di po. The overflowing. Nandyan ba yan, ate? Sinulat mo. The overflowing river of life, a life where the workings of God are evident of all. Ayan siya. Sabi dito, the overflowing river of life is a life where the workings of God are evident to all. Sino na po dito yung may uncle? Hindi po tsuhin. Sino na po dito yung lumusong sa may baha, tapos po yung baha is nasa uncle lang? Di po ba kunwari, naka-rubber shoes ka, tapos meron kang nakitang tubig. Hindi ka nagwo-worry, hindi ka pa nagwo-worry kasi hanggang uncle lang. Carry mo pa. Di ba? Wala ka pang mararamdamang pressure na mababasa ka lahat, 'di ba? Kasi uncle lang pwede mong itaas yung mga ano mo. Yung pantalon mo, 'di ba? Di ba? Hindi mo pa mararamdaman yung pressure. Nandyan po ba tayo? Pero kapag ang tubig ay mas mataas na, amen, nagkakaroon na po tayo ng sometimes fear, nagkakaroon tayo ng takot. Gaano na ba kalalim yung tubig na pupuntahan natin? Amen po ba? So, itwist po natin yan in spiritual aspect. Amen? Kapag po tayo, amen, ay merong, alam mo yung kilala mo lang si Lord sa buhay mo, napapatunayan mo siya kasi meron siyang silob na problema sa'yo o meron siyang pagpapalang ibinig. Parang ganun mo lang siya nakikita. Amen? Parang ganun mo lang yung pagkakilala mo sa Kaya nga nangyayari, kapag dumarating na yung point ng buhay mo na talagang napakahirap, napakadali mong matangay. Dahil nakapokus lang tayo doon sa sitwasyon na yon, naakala natin yun na yung kayang ibigay ni Lord. Nandyan po ba tayo? Pero, what if? Hindi natin tingnan. No po, yung lalim. No po, yung lalim na plano ng Panginoon to know more Christ, to more know God in our life. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? Ilalaban ba natin ito? No? Ilalaban ba natin kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan o magbaback out tayo? Susulong ba tayo o magbaback out tayo? Kasi nandyan yung pagsubok. Amen? Kaya nga po ang nangyayari, kapag ang pagsubok po ay napakalaki, nagbaback out tayo, pero hindi nyo alam after that may naghihintay. May naghihintay. Kumbaga, wall lang to. Tinitingnan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Kung matawag to, magigibayan through your faith. Eh kaso nag-back out ka, ang nakikita mo yung wall, yung pagsubok. Amen? Hindi mo pala alam. Doon sa pag-iba, doon sa wall na may naghihintay. Eh nag-back out ka. Kaya ang nangyayari, magsisimula ka na naman, babalikan mo na naman. Papunta na kang college, may grade 1 na ka na naman. Magka-college kayo na, nagpunta ka na naman
Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor Jing. Alayang geway, Lord, nung iya magayos. Isipin mo si Papsi sa laki na niyan. Padededein pa ni Mamsi. Pa, bago ka pupunta ng church, eto yung daddy mo. Diba? Meron bang ganon? Pwede mangyari yun. Diba? Nakukuha niyo po. Ang daddy ay naka-design para sa baby. Amen? Isipan mo, kalwat mo ng Krisyano. Etana po may biyasa. Paulit-ulit po. Buriya po, litsonin ka kanan nyo. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po ang nangyayari, nauunahan po tayo ng iba. Hindi po napapangyari yung purpose ng Lord sa'yo kasi kapag nakita na natin yung pagsubok, nagba-back out na. Sabi mo sa katabi mo, break na natin yan. Amen. Ginawa niyang literal niya. Hindi na Papsi. Amen. Conclusion na po ako. Verses na lang po yung babasahin ko. Psalms chapter 84, 5-7. Nandyan ba yan, ate? Sabi dito, ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad. Sino yung umaasa sa Panginoon? Sila daw po ay masasabi nating mapapalad. O sino yung mga yon? O tiya tasing gama yun. Ako balo no, tilak. Po, sabi dito, ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad. Mapalad din. Amen. Ang isa, ang sayo'y umaasay, masasabing tagakupang din. Buri niya pang lahi kain ni San Nicolas eh. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan. Ibig sabihin po, doon sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Diba, merong mga bagyo, merong mga, ang ilahabo ko tuloy, oh. Diba, merong mga lupa na, ngayon po, tagtuyot. Amen. Parang yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Tuyong lupay, binabaha. Sabi dito, sa maagap na pag-ulan. Wow. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Thank you, Lord. Amen. Kapag nasa sitwasyon ka na, hapong-hapo ka na, sabi dito, habang lumalakad ka, lumalakas ka. Habang may pinagdadaanan ka, mas lalong napapatunayan kung sino si Lord sa buhay mo. Lalo kang tumatapang. Buriyo ko pa mga pakyak eh, na? Totoo po kasi si Lord eh. Amen. You give your best. Amen. At the end of the day, no po, masasabi mo na nakumpleto na. Yung pangarap mo, yung buhay na para sa mga anak mo, sa asawa mo. Amen. And one day lalakad ka. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Hanggang lahing partner ko still. Amen. Ako po ay nakatayo. Amen. Naglilingkod sa Panginoon no matter what. Amen. Amen. Datang ingaldo. Nepo, itang tubig. Dadaloy din po yan. Amen. Ang sabi dito, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Zion ang Diyos na nilang hinahanap. Next verse. Amen. Deuteronomy. Pakinggan mo, o sitwasyon. Pakinggan mo, o Judith. Pakinggan mo, o langit, ang aking sasabihin. Wow.
Unawain mo lupa. Unawain mo circumstances. Unawain mo yung aking nararamdaman. Gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko'y naway tulad ng hamog na namumuo upang halamay diligan at damoy tumubo. Thank you, Lord. Wala na pong ibang pupuno sa kakulangan na yan na hinahanap natin, kundi si Lord. Next verse, last verse. Ay, meron pa pala. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin. Ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. He is our solid rock. Mga gawa niya'y walang kapintasan. Wow! Mga gawa ng Panginoon sa buhay mo, kapatid, walang kapintasan, walang kakulangan sa Panginoon. Amen. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Yung will ng Panginoon para sa iyo, kapit lang. Amen. Siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Thank you, Lord. Next verse, last verse. Tapos na po pala tayo. Amen po. Napakasarap po ng pangako ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay tumayo. Thank you, Lord. Nasa yung ating mga musician. Meron pong pangalawang preaching doon. Pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon? Awitin po muli natin yung awitin na yan, no po, yung Tagalog. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jim. May natutuhan po tayo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nararapat po na pasalamatan ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen po. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po. Let's worship the Lord. Let's worship our King. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O God. Thank you, Lord. Sige po, gawin po natin panalangin ang awitin na to. Amen. The overflowing river of life is only Jesus. The water of life is Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Minsan pa natin sabihin ang awitin na yan. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, O God. Kailan may hindi ka Sa iyong malakas na tinig, nagbabalik. just declare that song. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo,
luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. For the last time. Itataas ang For the last ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, Lord. Kami nagpapasalamat, Panginoon, the overflowing river of life, O God, ay nasa sa amin na. Lord, ito'y dumadaloy, Panginoon, inner to outside. Physical, mental, and our spiritual, Lord, kasama ka namin. At ang pangako mo, Panginoon, lahat ng iinom, Panginoon, ay hindi na mauuhaw. Lord Jesus, maraming salamat sa umagang ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka namin, Lord, sa bawat araw, sa bawat anggulo, sa bawat pagkakataon ng aming mga buhay. Kami nadadapa, Lord, still, Panginoon, kami tinatayo mo, Panginoon. Kami nagkakasala, subalit, Panginoon, kami pinapatawad mo, Panginoon. Lord, sa oras na to, Ama, if the river of life, Lord God, ay patuloy, Lord, na nagre-reign sa mga buhay namin, Lord, it will manifest, Lord. Even, Lord, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, Satan is already defeated. Wala nang kapamahalaan ang kaaway sa aming kaisipan. Preaching in the kingdom of God, we need to change the way we think, the way we act, and the way we speak. Kailangan natin mailarawan ang imahen ni Kristo sa pamamagitan ng buhay natin. Lord, samahan mo ang iyong mga anak. Habang kami nagpapatuloy sa mundong ito, habang kami, Panginoon, naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord, empower your people. Lord Jesus, samahan mo po ang bawat isa. At sa oras na to, Ama, sa aming paglisan sa lugar na to, Ama, samahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. We allow the Holy Spirit, Lord, na patuloy, Panginoon, na kumilos, na patuloy na mangusap, na patuloy na manguna sa aming mga buhay. Not our will, but your will be done, Lord. Ang mapangyari on earth as it is in heaven. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy kong dinideklara sa inyo ngayon ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, the love of the Father, in the name of Jesus. Dinideklara ko ngayon ang kagalingan ng iyong mga karamdaman mula sa ulo hanggang talampakan. Just say it. Sabihin mo sa Panginoon, I am healed by the stripe of Jesus. Lord, katagpuin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Lahat, Panginoon, ng mga source of income nila, I declare right now, God, patuloy ito magiging prosperous, O God, sa pamamagitan mo, Panginoon, Lord. Lord, dinideklara ko, Panginoon, ang mga tatay ng tahanan, Panginoon, na patuloy, Lord Jesus, na naghahanap buhay. I declare your protection. I declare, O God, Lord, good health to them, Lord Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Upo muna po. Lahat po tayo upo po muna. Sige po, asa si Sister Nelda. Yan. Sige po, makinig po tayo doon sa instruction po ng ating
unclean. Sin was stained on me, and shame was rubbed